Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga babasahin po natin ang ika-26 na kabanata ng Mateo at magbabahagi ng salita ay si Pastor Joash. Sa nakaraang mga kabanata, nabanggit na ni Jesucristo na siya ang hari ng kalangitan. Kanyang naibahagi ang tungkol sa pagdating ng hari ng mga hari at kung ano ang dapat na gagawin sa pagdating ng haring ito. Kaya kanyang inimbatahan ang kanyang mga disipulo na maging tapat. At ang konsepto nga nito ay naibahagi din po sa atin. Hindi lamang po tayo naligtas habang nasa sanlibutan, bagkus ang kahariang ito ay pangwalang hanggan. Bibigyan po natin ang kabanatang ito ng pamagat, ang kaharian ng langit ay dumating na. Sino ang makakaunawa at tunay na makakakita ng pagdating nito? Atin pong hahatiin ang kabanatang ito sa 5 bahagi. Unang bahagi ay mula verse 1 to 16. Upang makita ang kaharian ng langit, dapat po tayong magkaroon ng pananaw na pangwalang hanggan. Sabi po dito, sinabi ni Jesus sa verse 2, gaya ng alam ninyo, 2 araw na lamang at Pasko na. Ang anak ng tao ay pagtataksilan upang maipapako sa krus. Ang Paskwa ay napakahalaga at espesyal. Dahil si Jesucristo ang pinili upang maging sakripisyo sa Paskwa. At siya ay maipapako sa krus upang mapangyari ang kaligtasan na ipinangako ng Diyos para sa lahat. Ngunit ano ang naging reaksyon ng mga tao pagdating dito? May mga taong nagnais na pagtaksilan si Jesus. Sabi sa verse 4, binalak nilang ipadakip si Jesus ng lihim at ipapatay. Ngunit sabi sa verse 5, sinabi nila wag sa kapistahan, baka magkagulo ang mga tao. Ang mga taong nagbabalak ng masama para kay Jesus ay takot din sa mga tao. Sa isang banda ay naniniwala din sila sa kaharian ng langit at naniniwala din sila sa pagdating ng Mesaya. May mga taong nagnais na patayin at dakipin at patayin si Jesus. Sa verse 6 to 13, makikita po natin dito ang isa pang tao na mayroong pananaw na panghabang buhay. Sabi sa verse 6, sa Betanya, habang nasa bahay ni Simon na kotong, lumapit kay Jesus ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango. Ibinuhos ito sa ulo ni Jesus habang siya'y kumakain. Sa ibang parte ng Biblia, nabanggit na iyon po ay si Maria mula sa Betanya. Sa verse 8, nagalit ang mga alagad nang makita ito. Bakit inaksaya ang pabango? Tanong nila.
na ipagbili sana iyon sa malaking halaga at naibigay sa mga mahihirap ang pinagbilhan. Ang ilan sa mga disipulo ay hindi natuwa sa ginawa ni Maria at para sa kanila ay pag-aaksaya lamang ang ginawa niya. Ang pabangong ito ay napakamahal at kanilang sinasabi na sana'y ipinagbili na lamang iyon sa malaking halaga pagkatapos ay ibinigay sa mga mahihirap. Ngunit sa libro ng John, nabanggit doon na ang nagsabi ng mga katagang iyon ay si Judas Iscariot. Kung tutuusin ay hindi niya iniisip ang mga mahihirap bagkus siya ay isang magnanakaw. Siya ang madalas na may hawak ng pera noong mga panahon na iyon at ang kanyang intensyon ay masama. Sa verse 12, hindi pa may binuwasan na niya ako ng pabango bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. At dito nga sinabi ni Jesus, isang mabuting bagay ang ginawa niyang ito sa akin, sapagkat habang panahon kasama ninyo mga may hirap, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. At sabi sa verse 13, tandaan ninyo saan man ipangaral ang magandang balita sa buong mundo, babanggitin ang ginawa niyang ito bilang pag-aalala sa kanya. Para sa ibang mga tao, ang kanilang nakikita ay ang halaga ng mamahaling pabango at kung paano iyon gamitin ng mas matipid. Ganito po mag-isip ang mundo. Noong nakarang linggo lamang ay nagpunta ako sa Chimshachoy at mayroon akong nakitang daanan. At may mga nagtatanong-tanong doon kung mayroon silang extra na ticket para sa isang concert. Dahil ang kanilang balak sa pagkuha nila ng mga extra ticket na yon ay maibebenta nila yon ng mas mahal sa iba. At ito ang tinatawag po nating kapitalismo na nagaganap sa buong mundo. Sa parehong panaan ay ganito mag-isip si Judas Iscariot. Ngunit si Maria ay may ibang pananaw.
Hindi ito nangangahulugan na walang pakialam si Maria pagdating sa mga may hirap, bagkus ay mas pinahaligahan niya lamang ang kanyang relasyon sa Panginoon at ang kanyang kaligtasan sa Kanya. Dahil si Maria mismo ay nakakita ng muling pagkabuhay, kung kaya naman mayroon siyang pananaw at pinangahawakan pagdating sa buhay na walang hanggan. Maaring sa atin din sa ating paglilingkod ay laging naroon ang pagtatanong kung ano ang ating naisakripisyo, kung ano ang ating mga nagawa. Ngunit dapat po tayong magkaroon ng pananaw na panghabang buhay. Habang tayo nasa North Point Pier pa lamang noon, ako ay maraming mga dinalang kakilala sa simbahan. At sa North Point Pier nga ay marami po tayong mga telebisyon doon. At ang mga monitor na iyon ay napakamahal noong araw. Pagkatapos, ang kakilalang ito ay nagtanong sa akin, ang simbahan niyo ba ay isang kulto? Paanong napakagara ng inyong simbahan? Pagkatapos, siya ay nagkaroon ng mga pagdududa. Ngunit sa isang banda, tayo man din po ay tumutulong din sa mga mahihirap. Ngunit ang atin pong paningin ay dapat na maging klaro na ang dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang kalangitan at mga bagay na pang buhay na walang hanggan. Kung tayo po ay magdedesisyon ayon lamang sa pera, pagkatapos ay magkakaroon ng mga pagdududa, paano ginagamit ng simbahan ng pera? Madalas, natural po sa atin na magkaroon ng ganitong mga pagtatanong tulad ni Judas. Ngunit kung makikita po natin ang kalangitan, ang kaharian ng langit, at sa ating paghiling sa Diyos ng pananaw na pang walang hanggan, tayo din po ay magiging disipulo na pangkalangitan. Sunod ay verse 17 to 30. Dito makikita po natin ang iba't ibang mga uri ng tao sa kanilang pagdedesisyon. Mababasa po natin ang tungkol kay Judas na nagtaksil kay Jesus. Sa verse 17 to 30, ang kaharian ng langit ay nagbibigay buhay. Verse 17, dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa, lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang Pampaskwa? Sumagot siya, puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, pinapasabi ng guro na sumapit ng kanyang oras. Siya at ang kanyang mga alagad niya'y sa bahay ninyo kakain ng hapunang Pampaskwa.
Verse 19, sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at dooy inihanda nga nila ang hapunang Pampaskwa. Si Jesus nga ang hari ng kalangitan. So verse 21, sinabi ni Jesus, habang sila'y kumakain, tandaan ninyo ako'y pagtataksila ng isa sa inyo. At nanlumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong sa kanya, hindi ako iyon, di po ba Panginoon? Ang mga alagad ay nanlumo at isa-isa silang nagtanong kung sila ba ang tinutukoy ni Jesus. Kung wala ka namang intensyon na pagtaksilan si Jesus, bakit ka magkakaroon ng ganitong katanungan? Ngunit bakit po sila nagkaroon ng ganitong pagtatanong? Iyon ay dahil maging sila hindi buo ang kanilang kalooban at ang pananaw na mayroon sila pagdating sa buhay na walang hanggan. Ang mga disipulong ito ay refleksyon ng kung paano din po tayo pagdating sa ating pagsunod sa Diyos. Tayo man din ay hindi 100% sigurado na makakasunod tayo sa Diyos ng buong buo at ng habang buhay. Sabi sa verse 23, sumagot si Jesus, ang kasabay ko'y sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. At sa verse 25 nga ay nagtanong si Judas kung siya ang magkakanulo sa kanya at sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi. Naniniwala ako na ang pag-uusap nilang ito ay hindi narinig ng iba. Ngunit ang parteng ito ay napakahalaga. Alam na alam ni Jesus na ang taong magkakanulo sa kanya ay kasama niya. Ngunit ano ang pinili ni Jesus na gawin? Siya pa rin ay nagbigay buhay. Ang taong magkakanulo sa kanya ay nakasama niya maging sa araw ng Paskwa, ngunit hindi siya inukusahan ni Jesus. So verse 26 to 30, habang sila'y kumakain, tumampit si Jesus ng tinapay at matapos nagpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya yon, ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin, ito ang aking katawan. Ang kikita po natin dito na hindi kinondena ni Jesus si Judas o kahit pa ang kanyang mga disipulo, bagkus ay pinatanggap niya pa sila ng komunyon. Kung ako si Jesus bilang tao ay ayokong magsakripisyo para sa mga taong magtataksil lamang sa akin. Ngunit hindi po ganito mag-isip si Jesucristo. Pagkus sa verse 29, sinabi doon, sinasabi ko sa inyo, hindi na ako inom ng alak na mula sa ubas, hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito, nakasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Ang paningin ng Diyos ay hindi nakatingin sa mga taong magkakanulo sa Kanya. Bagkus ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa Diyos amang nasa langit. Siya ay nakatuon lamang sa kalooban
ng Diyos para sa kanya. Ikatlong bahagi, verse 31 hanggang 46. Maging tapat na lingkod ng Diyos. Mababasa po natin dito na si Jesus ay nagkaroon ng propesiya ng kanyang mga disipulo ay maipapakalat o maikakalat. At sila man din ay matitisod. Ngunit para kay Pedro, kanyang sinasabi na hindi siya katulad o hindi siya may tutulad sa mga taong sinasabi ni Jesus. Pagkatapos sumagot si Pedro, kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. At ganun din ang pakiramdam ng mga iba pang mga disipulo. Ngunit ano ang realidad? Ang totoo niyon, ang lahat ng mga disipulong ito ay magpapakalayo at maikakalat. Hindi sila naniniwala na ang propesiya ng Diyos ay ang propesiya ni Jesucristo ay magkakatotoo. Pagkatapos ay sumagot si Jesus. Sabi sa verse 36, isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo at mananalangin ako sa dako roon. Sinabihan niya ang kanyang mga disipulo na manalangin. Ngunit sa verse 39, lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari po ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap, ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Nang si Jesus ay napakalungkot, pinili niyang tumingin sa Diyos, tumingala sa Diyos. At pagkatapos ay magpatira pa sa kanyang presensya. At ito ay uri ng pananalangin na hindi nakakaastig, bagkus ay uri ng panalangin kung saan ay ibinuhos ni Jesus ang lahat ng kanyang kalungkutan at lahat ng kanyang damdamin sa Diyos Ama. Ito ay pagpapakita ng kanyang buong pusong pagsuko sa Diyos Ama. Naway magkaroon po din po tayo ng ganitong uri ng pananalangin. Sa marami pagkakataon, tuwing tayo po ay nananalangin, iniisip lamang po natin ang ating mga sarili, ang ating kalungkutan, ang ating sakit at karamdaman. Pagkatapos ay sasabihin natin sa Diyos, nasusundin na lamang natin ang kanyang kalooban para sa atin. Ngunit ang ganitong uri ng pananalangin ay nangangailangan ng maigting na pananampalataya. Si Jesucristo ay masigit pa dito. Kanyang iniisip ang mundo.
Siya ang itinalagang pari o lingkod ng Diyos Ama. Siya ang anak ng Diyos at sa bagong tipan nga sa libro ng Hebreyo, dahil sa panalangin na ito ni Jesus, siya ay itinaas na pinakamataas na lingkod na pinili ng Diyos ayon kay Melchizedek. Makikita po natin dito ang kanyang pagsasakripisyo at buong pusong pagsunod. Sunod sa verse 40 to 46, nagbalik siya, tinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. At muling lumayo si Jesus saka nanalangin, Ama ko, kung hindi po maaring maalis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang inyong kalooban. At sa kanyang pagbabalik ay nakita na naman niyang natutulog ang kanyang mga disipulo. Makikita po natin dito na 3 beses po itong nangyari. Bilang mga alagad ni Hesukristo, tayo din po ba ay magiging katulad nila? Na paulit-ulit na natutukso, pagkatapos ay hindi makapanalangin ng tama. Naway maging katulad tayo ni Jesus na pinipili pa ring manalangin, maging sa gitna ng pagtukso at paghihirap. Makikita po natin dito kung paanong pinangungunahan ni Jesucristo ang kanyang mga alagad pagdating sa pananalangin. Tinuturuan niya sila kung paano maging matatag lalo na sa pananalangin at pakikibaka sa espiritual na aspeto. Ang atin pong Fortress Prayer Meeting ay mag-iisang taon na. At sa tuwing ako ay pumupunta sa Fortress Prayer Meeting, aking nakikita kung paano tayo po ay nananalo pagdating sa pakikibaka sa espiritual na aspeto.
Sa tuwing ako ay nananalangin ay nararamdaman ko ang pagkilos ng Diyos. Mga kapatid, ganito ang kahalagahan ng pananalangin. Ikaapat na bahagi, verse 47 to 56. Mababasa po natin dito ang pagdakip ng mga tao kay Jesus. Sabi sa verse 50, sinabi ni Jesus kay Judas, "Kaibigan, gawin mo na ang sadya mo." At siya'y nilapitan nila at dinakip. Tinawag niya pang kaibigan si Judas. Dahil makikita natin dito kung paano hindi tinignan ni Jesus si Judas bilang kanyang kaaway. Hinayaan lamang ni Jesus na gawin ni Judas ang kanyang plano. Sa verse 51 to 52, bumunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus at tinaga ang utusan ng pinakapunong pari at natagpas ang taingan yon. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama ay papadalahan agad niya ako ng 12 batalyon ng mga anghel? Ngunit paano matutupad ang mga kasulatan na nagsabing ito ay dapat mangyari?" Pinili ni Jesus na tumugon sa mga tao ayon sa puno ng buhay. Ang unang reaksyon ni Jesus ay ayon sa puno ng buhay. May mga pagkakataon na tayo po ay masyadong agresibo na sa tuwing tayo ay nakakatanggap ng kritisismo o kaya'y pagturo mula sa iba, tayo po ay napupuno ng galit pagkatapos ay magsasabi ng mga masasamang salita o kaya'y magkakaroon ng masasamang pag-iisip. Ngunit makikita natin dito kung paano tumugon si Jesus sa sitwasyong mababasa po natin mula verse 50. Pinili niyang tumugon ng may kabutihan. Ikalima, si Jesus ang tagapagligtas na mula sa langit. Sabi sa verse 60, sinabi ng taong ito na kaya daw niyang gibay ng templo ng Diyos at muli itong itayo sa loob ng 3 araw. Ngunit hindi umimik si Jesus sa kanilang mga pagtatanong.
At nang siya ay tanungin kung siya nga ba si Kristo, ang anak ng Diyos, doon sumagot si Jesus, kayo na ang nagsabi at sinasabi ko pa sa inyo, di magtatagal at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumarating na nasa alapaap. Dito ay hindi pinagkalalo ni Jesus ang kanyang pagkakatawag bilang anak ng Diyos. Nabanggit ni Jesus ang kanyang pagkakakilanlan. Mapapansin po natin dito kung paanong nais ng mga Pariseyo na hulihin si Jesus. Makikita po natin dito ang pagkakadakip kay Jesus at ang kanilang paglapastangan sa kanya. Si Jesus ay pinahirapan, ngunit pinanghawakan pa rin niya ang kanyang pagkakatawag at ang kalooban ng Diyos Ama para sa kanya. Mga kapatid, ang makalangit na pananaw na ito ay dapat po nating panghawakan. Dito ay makikita natin na hanggang sa pinakadulo ng buhay ni Jesus ay kanyang pinanghawakan ng kanyang pagkakatawag. Mula verse 69 hanggang 75, makikita po natin ang pagkakadulo ni Pedro kay Jesus. Pag-aakala ni Pedro na tunay na ang kanyang pagsunod kay Jesus. Ngunit, sa kanyang pagharap sa mundo, siya ay natisod. Nagsimula siyang magduda, pagkatapos ay ipinagkalulo niya ang kanyang pagkakakilala kay Jesus.
dito naway maliwanagan po tayo na ang kalangitan, ang kaharian ng langit ay totoo. Maging ang mga disipulo ay hindi ito maunawaan ng buo. Ngunit pinapaalalahanan po tayo ng kabanatang ito na dapat po nating laging piliin ang pananaw na panghabang buhay at ang magkaroon ng maayos na pagdedesisyon sa buhay, magpatuloy sa pananalangin. Kahit pa maharap po tayo sa iba't ibang mga paghihirap sa mundo, ay magpatuloy lamang po tayo sa paniniwala sa Diyos at mamuhay ayon sa puno ng buhay. Bawat isa po sa atin sa ating pag-amin ng ating mga kahinaan at limitasyon at sa ating pagharap ng mga paghihirap, maaaring magkaroon po tayo ng mga reaksyon ayon lamang sa makamundong pananaw. Ngunit ang pinakamahalaga pa rin po sa lahat ay ang huwag sukuan ang ating paniniwala sa kalangitan, huwag sukuan ang ating paniniwala sa Diyos. Piliin pa rin po natin na maging puno ng buhay, piliin na manampalataya sa Diyos, piliin na panghawakan ang pananaw ng buhay na walang hanggan. Purihin po natin ang Diyos.
sinasabi ni Jesus sa atin? Pinagpala ang taong mapagpakumbaba. Kung hindi natin pagpapatawad ng iba, tayo man din ay hindi mapapatawad ng Diyos Ama. At sinasabi ng Diyos sa atin, sinasabi ni Jesus na ang kaharian ng langit ay paparating at kailangan po nating magsisi sa ating mga kasalanan. Dapat tayong dumulog sa kanyang kaharian. Sinasabi po ni Jesus na kung nais po natin siyang sundan at maging sundin at maging kanyang mga alagad, dapat po nating isuko ang ating mga sarili. Isuko ang bawat pasanin na mayroon tayo at sumunod sa Kanya. Sa ating pagkilala kay Jesucristo, naalala po ba natin ang mga salita na Kanyang nasabi sa atin? Ang Kanyang mga salita ay ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sinasabi po niya sa atin, sa araw ng Paskwa, si Jesus ay naisakripisyo para sa ating kaligtasan. At sa pagdating ng Paskwa, si Jesus ay nagkaroon ng salo-salo kasama ang kanyang mga disipulo. Aking hinihiling ang mga coworker na ipasa ang komunyon. At sa ating pag-aalala sa huling hapunan ay atin pong isipin ang kabutihan, kaligtasang natanggap natin mula kay Jesucristo. Atin din pong alalahanin kung anuman ang ginawa ni Maria. Atin din pong alalahanin ang ginawa ni Judas at ng ilan pang mga alagad na nagkanulo. May mga pagkakataon na tayo po ay katulad ni Maria. May mga pagkakataon na tayo po ay mahina at katulad din tayo ni Judas na laging ipinagkakanulo si Jesus. Na dahil lamang sa pera ay iiwan natin ng Diyos. May mga pagkakataon na tayo po ay katulad ni Pedro. Tayo ay nagyayabang. Tayo ay masyadong agresibo. O kaya may mga pagkakataon na tayo po ay katulad ng mga umiespiya.
Pagkatapos ay sinasaktan si Jesus. May mga pagkakataon na tayo ay katulad ni Pedro, pinagkakanulo natin si Jesus. Sa iba't ibang parte ng atin pong buhay ay namumuhay tayo ng may iba't ibang gampanin, ngunit ngayong araw, ang komunyon na ito ay para po sa ating lahat. So this morning, as we think about Sa umagang ito, the message that we heard this morning, sa ating pag-alala as sa mensahe na atin pong natanggap ngayong umaga, we contemplate what Pastor Gideon was sharing, sa atin pong pag-isip, sa ating pong pag-iisip I want to ask you to ng o kaya ay pag-alala sa kabutihan ng Diyos, see yourself in this, naway alalahanin po natin ang kabutihan ng Diyos. and have the honesty to acknowledge where you are. At maging totoo po tayo at kilalanin kung nasan nga po tayo sa mga panahong ito. Get together with two by two this morning. And share your results with one another. Ngayong umaga, ngayong 2025 sa ating pagtanggap ng mensaheng ito, ngayong umaga sa pagpunta ng atin pong mga Bible School student sa kanilang camp, maaaring mapapaisip kayo na nais ninyong maging katulad ni Maria. Marami din po sa mga mag-aaral marahil dito ang katulad ni Pedro. Na masyadong agresibo at masyadong mayabang. Naway siyasatin po natin ang ating mga puso sa aspetong ito. All right, so let's take 15 minutes. I want to
26, habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos nagpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo ito at kainin, ito ang aking katawan." Pagkatapos bago po natin kainin ang tinapay na ito, naway maalala po natin na mayroong biyayang naghihintay para sa atin. Sabihin po natin sa Diyos at manalangin po tayo sa Kanya na naway patawarin niya tayo at na matanggap natin ang Kanyang kapatawaran. Tayo ay magpasalamat. At ang kasalanan ngang ito ay mawala na sa ating mga buhay. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat dahil ang iyong katawan ay naisakripisyo para sa amin. Upang kami ay maging malaya mula sa kasalanan. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat sa katawan mong naisakripisyo. Naisakripisyo upang kami ay maging buo. Amin nga pong hinahati ang tinapay na ito. At sa pamamagitan nito ay matanggap po namin ang kapatawaran mula sa iyo. Verse 20, sapagkat ito ang aking dugo, pinagpatibay nito ang tipan ng Diyos, ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Nito po ay para po sa ating lahat ngayong umaga. Ang dugo ni Jesus ay naibuhos upang malinisan tayo, upang malinis tayo, at mapabago tayo. Sama-sama po natin itong inumin. Panginoong Yesus, ako ay nagpapasalamat sa iyo ngayong umaga na amin pong natanggap ang iyong sakripisyo. Amin pong naalala ang iyong pagsasakripisyo. Akin pong ipinapanalangin ang bawat isa ngayong umaga na matuto po kami, Panginoon, na sumuko. Isuko ang amin pong mga buhay. Upang amin pong matanggap ang buhay na iyong ibinibigay sa amin. Ang pananaw mula sa kalangitan na iyong ibinibigay sa amin. Na amin pong matanggap ang iyong kabutihan at mabuhay ayon sa iyong biyaya. Naway mapapurihan ka sa aming buhay. Bearing all my sin and shame, in love you came. Thank you for this love, Lord. Thank you for
Sinabi ni Jesus na siya nga ang anak ng Diyos Ama. Na siya nga ang anak ng Diyos Ama at siya ay babalik. Naway buksan ng Diyos ang ating mga mata upang makita natin ang kanyang muling pagbabalik. Nais po natin makita ang muling pagbabalik ni Jesucristo. Ito po ang ating pagnanais na makita natin ang muling pagbabalik ni Jesus. Naway tulungan po tayo ng Diyos na manalangin at maging alerto upang hindi po tayo sumailalim sa pagtutukso o kaya ay matisod. Maraming mga bagay ang susubok sa atin, ngunit naway tulungan po tayo ng Panginoong Jesus na lampasan ang lahat ng mga ito. Banal na Espiritu, naway tulungan mo ang bawat isa sa amin. Lalo na ang mga Bible School student, upang aming maunawaan ang iyong puso. At maunawaan ang iyong kalooban. Aming maunawaan na ang lahat ay may ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, O Diyos, na manalangin upang hindi kami matukso. Panginoon, kami ay mahina. Naway tulungan tayo ng Banal na Espiritu. Panginoon, naway gisingin mo kami. Panginoon, ang nais namin ay ang tumingala sa iyo at ang manampalataya sa iyo. Sama-sama po tayo sa pananalangin. At dapat po tayo kumasa sa Banal na Espiritu. At nang maunawaan ang katotohanan, at laging kilalanin na si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kung sa parehong paraan tayo po ay matulungan ng Diyos. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Maraming salamat sa bawat pusong handa na narito ngayong umaga, na nagkaroon at nagpakita ng sakripisyo upang maihanda, upang sila man din ay iyong maipadala. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita ngayong umaga. Ngayon ay aking ipinapanalangin ang bawat Bible School student. Naway bigyan mo sila, Panginoon, ng kasapatan at na magkaroon sila ng pananabik sa iyo at sa iyong presensya. Pananabik sa iyong mga salita. Pananabik para sa iyong Banal na Espiritu. Aking pinagpapala ang mga estudyanteng ito. Bigyan mo sila, Panginoon, ng pag-unawa at ng puso na mapagpakumbaba at handang maglingkod. Panginoon, ang nais namin ay ang maipakilala ang iyong pangalan sa buong mundo. Panginoon, naway
Pagpalain mo ang mga taong ito ng mapagpakumbabang puso at maging puno ng buhay at dalhin ang puno ng buhay sa lahat ng dako ng mundo. Akin pong ipinapanalangin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah. Amen. Pagpalain po kayong lahat. Dito po nagtatapos ang ating pangumagang debosyon. Magandang umaga.